integridad at kabutihan ng pagpapalibig. Kailangan ba ng mga tao ang mga pagpapahalagang ito? So, ang integridad ay katapatan. Ayon sa diksyonaryo, pinapaliwanag ang kahulugan nito bilang kalagayan ng tao na kung saan siya ay buo, iisa o kumpleto ang kanyang pagkatao. Kung ano ang kanyang sinasabi, gayon din ang kanyang ginagawa. Kung ano siya sa publiko, gayon din siya sa pribadong buhay o sa lugar na wala nakita. So, sinasabi lang dyan na para malaman natin kung may integridad ba ang isang tao ay pag sinasabi niya to sa publiko, ginagawa rin niya to. Kahit baka publiko o pribado naman ito. Nakabutihan. There is nothing so delightful as the hearing or the speaking. For this reason, there is no conversation so agreeable as that of a man of integrity, who hears without any intention to betray and speak without any intention to deceive. So sinasabi natin ni Plato is yung may isang salita ang isang tao. Pag ano yung sinasabi niya, hindi nyo ito naiisip na, na alisin o i-break ang sinasabi niya, ginagawa niya ng yun. Ginagawa niya ng yun ang yun. Ang mabubuting sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya ay ganoon din ang sinasabi ng kanyang mga kasambahay. Siya ay isang tao maging saan man at anumang sitwasyon ang kanyang makaharap. Siya ay bukas na aklat, walang tinatago at walang pinapanamutan. May ilang tao na tingin sa integridad ay listahan ng bawal gawin at dapat gawin. Ngunit ang integridad ay higit beses sa listahan. Ang sinasabi lang dyan ay walang limitasyon sa paggawa ng mabuti ang taong may integridad. Nasa sa kanya na yun kung gusto niya pagpatuloy itigil. Alam naman niya siguro yung mga bawal at mali. Alam naman siguro ang bawal at mali. The way to gain a good reputation is to endure the power to be what you desire to be. So, sinasabi ng Socrates is, kung anong gusto mo makakita ay bumabase sa pinapakita mo ang inaasahang ugali ng mga tao sa iyo. Kung kabutihan ang ginagawa mo, example na natin sa kapaligiran, kung kabutihan ang ginagawa mo sa kapaligiran, hindi lang ikaw yung nag-benefit ng kundi marami din. So, ang tingin ng tao sa iyo is, may integridad ka. So, sa mga integridad ay pagpamakatao. Ito ay ang iyong pagkasino na binubuo mo kung sa iyong pagiging personalidad. Kung sino ka, yun ang iyong gagawin. Pinag-iisa nito ang iyong sinasabi at ginagawa. Mahalaga ang mga ito sa pagbuo ng sarili tungo sa pag-aral ng pagkatao. So, ang sinasabi dyan ay parang unang definition na. Kung yung sinasabi ng isang tao, ganun din ang ginagawa. So, tingnan natin yan tayo sa oras. Explain ko na lang. Siya yung pinaka-head ng team nila. Which is yung naglilinis sila sa mga river sa Bali. So, wala siyang makukuha ang pera galing sa mga tao. Ngunit, dahil sa ginagawa nila, kumuha sila ng mga basura. Then, yung team nila, ginagawa nila ito, mga lamesa, mga upuan. Doon sila kumikita. Tapos yung kita na yun, binabalik nila para makalaki pa yung team. Ayun lang. Kabutihan. Ang kalidad ng pagiging mabait, mapagbigay, o nakatutulong sa iba na may positibong epekto o resultang nakapagdulot ng kapakinabangan sa tao. Ang kabutihan, ito yung pinapakita at pinibigay natin sa ating mga kapwa. Whenever there is a human being, there is opportunity for kindness. Kung iihanin ko natin ito sa kapaligiran, hanggat merong taong nagbubuhay dito, hanggat may taong nagbubuhay dito, may way pa para tulungan natin ang kapaligiran. Alam naman natin, sobrang sila natin sa kapaligiran. Pero may mga tao din naman na tinutulungan to kahit small thing lang siya at least nakakatulong sila. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang integridad at kabutihan. Bibigay galang sa iyong sarili, bibigyan ka ng iyong kapwa ng paggalang at pagkakatiwalaan ka ng ibang tao.
At ang tao may integridad ay madaling makaimpluwensya. So lahat na nandyan ay makikita natin dito. Explain ko natin. Ito ang mga short film series na to ay ginawa ni Mr. Beast at Mark Robert. Si Mr. Beast ang pinakamalaking YouTuber sa YouTube. Si Mark Robert naman ay galing sa NASA na engineer. So ayun dito, ang project pala nila is makabuo ng fundraising na $20 million. So ang isang dollar ni ang isang dollar ay equal to 1 piece. So ayan, base na sa data natin. So itong mga influencer na yan lahat, nakita mo, galing sa nalikod nila. So merong span ng lead dyan hanggang sa tatakbo yung fundraising nila. So makikita niyo dito si Mr. Beast, bago siya ng 0 hanggang sabi ka na natin, DVD yan. Na fundraise niya, bigay. Ang assume ko dito is hanggang end of the year. So yan, ay yung mga naiambag nila lahat. So itong span na namin nila yung pinaka target nila is October hanggang December lang. So in 2 months, naabot nila yung 20 million na yun. Then dito naman, sa number 2, kung nakikita yung bibigyan ka na yung kapwa ng paggalang at pagkakatiwalaan ng ibang tao. Yung tiwala na yun ay umabot hanggang sa fundraising nila ng 21 million. So, kalat na iba't ibang parte ng mundo, ang pinagkakatiwalaan na yung pera nila is mapupunta sa kabutihan. So, next naman, dito, so mga sumama sa team list na sa project niya is 148 na creators. Different platform siya, kaya mas marami nakakita at makakagulo sila ng doon. So A to Z yung ano yan, yung sinama. Punta na tayo sa pag-educate, ang maingat na paggamit ng mapaputunan at pagsasagawa ng hindi lagi sa paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Pag-educate ay mga bigat, mga bagay na kailangan mo lang na hindi nasasayang. Kailangan ng pag-ibig sapagkat upang hindi masayang ang mga pera o anuman sa mga bagay na hindi mahalaga. So kaya natin siya, chikitan. Siya yung one of the na gagawin ko about sa paano makatipid. So sinabi dyan, ang tao ng ibon ay hindi nakakambas na lang sa kanyang kinabukasan. Alam niya kasi na may mabubuhat siya sa oras ng pangailangan. Balik ko rin natin ito sa pagkitiran, para mapaligiran na natin ito. Kung papangalagaan natin ang kapatigiran, o aligigin pa rin natin, hindi naman sa tipid, pero gagamitin natin ito sa mahalaga, hindi tayo makakambas sa ating kinabukasan. Kasi alam ng tumulong na yun na meron silang mahuhugutan o meron silang makakuha pa rin sa ating kalikasan. Ang paggamit ng kapangyarihan at pera ng ibang individual para sa pansariling benepisyo ay isa rin sa pangunahing dahilan kung bakit hindi matigil-tigil na problema ng bansa sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Itong issue na to is December 2019. Pwede pala. So ayon dyan sa Philippines Star, Manila, Philippines, hindi na kailangan hiwain ng maraming Pinoy ang sibuyas para malukha. Ang kailangan ng tignan ang presyo nito sa palengke. Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture na LS, lumabas na 500 pesos hanggang 720 pesos kada kilo na ang bentahan ng lokal na pulang sibuyas. So makikita niyo dito natin. Simula ng January 1, nag-pick-up yung January 1. Makita niyo naman ang inflation. Napakalaki na 150. Hanggang 700 kada kilo ng sibuyas. Dahil yan sa mga nakakatas natin na tinukurakot yung mga dumadating na sibuyas na dapat ibigay sa atin. Pwede hindi nakakabagay. Paano siya sa pagtitipid? Dahil nga, maraming taong mahirap dito sa Pilipinas, mas nahihirapan pa sila. Sa pagtitipid pa lang nila is kulang na yan. Parang isang araw na gusto sila ganyan. Para lang sa sibuyas. So, ayun lang.